Amen. Purihin ng Panginoon. Karoon lamang po ng konting delay. Technical problem sa ating live stream. Salamat sa Panginoon, tayo po ay nakabalik na. Amen. Inaanyahan po na tumayo ang ating mga kasama dito sa loob ng prayer room. Tayo po ay alay ng isang awiting pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Nararapat siyang purihin, dakilain sa ating mga buhay. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay bahala sa iyo. Minsan pa po. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ay bahala sa iyo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan ba'y hindi ka nagbabago? Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamalagi sa kanila mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo,
Kami iyong likha'i lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa pagpuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa pagpuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa pagpuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa pagpuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Tuloy ka namin tinataas sa oras na ito, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa gabi ito, Diyos, tuloy ka namin pinupuri, pinadakila, at sa aming pong pag-aaral ng salita, Panginoon, patuloy ka namin may taas, mapapurihan, O Diyos. At sa aming pong tagapagsalita ngayong gabi, Panginoon, tuloy po sa itago sa iyong presensya, at ang lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig, Panginoon, ay magiging pagpapala, kalakasan ng aming pong mga espiritual na pamumuhay. Salamat po, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, pinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nasa prayer meeting at tignan lang natin kung paano tayo i-encourage ng Panginoon para po tayo po ay laging nananalangin sa Diyos. Okay po? Andyan na po ba? Andyan na kayo? Okay na po tayo? Are we all set? Okay. Ako po ay nananalangin na hindi lang po manatili yung mensaheng ito sa atin, sa bawat isa sa atin, kundi itong salita po ng Panginoon ay may maabot upang sa ganun ay kahit pa paano mapalakas ng Diyos kung sino man makakapakinig nito. Tayo po muna ay manalangin, aming Diyos, libang ang inyo pong anointing ay dumaloy sa amin, Panginoon. Lahat ng aming ginagawa po ay wala pong kabuluhan. Kaya po kami ay nananalangin, O Diyos, na pour your anointing, pour out your anointing, O God, in the midst of us, Lord. Gusto namin mag-aaral ngayon. Gusto namin, Panginoon, mapalakas yung mga salita mo, O Diyos. Ito lang po yung aming kailangan, Lord, yung salita mo, God, na ipapalakas yung salita mo, O Diyos, na tumutulong sa amin, Lord, harapin ang buhay. Salamat po, Lord. We are just inviting you, Lord, yung wisdom po ninyo, yung knowledge and understanding po mula sa inyo, God, ngayong gabi, na yun ang magturo sa amin, yun ang mag-lead sa amin sa katotohanan patungkol sa inyo. Lord, salamat po. God will give you all the glory
In Jesus' name. Amen. So, ang pag-uusapan po natin ay mga kapakaranasan po ni King David. Ano? At napakaganda po nito kasi I believe wala pa man sa atin na nakaranas nitong sunod-sunod pong pagsubok kay King David. Pero napakaganda po nung isang sinabi niya po doon sa verse 6 sa 1 Samuel, pag-aaralan natin mamaya. Napakasarap lang pong sariwain, napakasarap lang pong muni-muniin yung pagkakasabi po niya. Okay po? Sige, tingnan po natin ang ating pong pag-uusapan ay mga karanasan, mga pagsubok ni King David na talaga namang sunod-sunod. Ano ang kanyang ginawa at paano po tumugon ang ating Panginoon. So open up your Bible sa 1 Samuel chapter 29, verse 1 to 11. Tapos tutuloy po natin sa chapter 30, verse 1 to 8. Okay? Sige, ready na po ba tayo? Basahin po natin, ano? So si King David po, he was with 29 po. Chapter 29. Ano na po kayo? So si King David po mga kapatid ay nakaranas po ng rejection dito sa chapter 29. 1 Samuel chapter 29. Basahin po natin ano. Then Philistines gathered together all their armies at Aphek, and the Israelites encamped by a fountain which is in Jezreel. And the lords of the Philistine passed in review by hundreds and by thousands, but David and his men passed in review at the rear with Achis. So tignan po natin, si King David po ay nakakampi po sa ating sa mga taga-Philistines po. Okay po? Dito po siya po ay nasa panig po ng mga Philistine noong mga panahon pong ito. So nung binibilang po nila yung mga armies, nagkataong napadaan po sila sa tropa po ni David. So ang sinabi po sa verse 3, then the princess of Philistine said, "What are these Hebrews doing here?" And Achis said to the princess of the Philistine, "Is this not David, the servant of Saul, king of Israel, who has been with me these days or these years? And to this day I have found no fault in him since he defected to me." So tingnan po natin, anong ginagawa ni David dito sa atin? Hindi ba ito yung kakampi ni Saul? Pero sabi po ni Achis, sabi niya, kasama ko na si King David matagal na. At nakita ko yung katapatan niya, nakita ko yung dedication niya sa akin, yun ang gusto niyong sabihin. So tingnan po natin, nasang verse na po tayo. But the princess, verse 4, but the princess of Philistines were angry with him. So the princess of the Philistines said to him, "Make this fellow return, that he may go back to the place which you have appointed for him, and do not let him go down with us to the battle, lest if the battle he become our adversary. For with what could he reconcile himself to his master, if not with the heads of these men? Is this not David, of whom they sang to one another in dances, saying, Saul has slain his thousands, and David his 10,000s." So sabi po nila, pauwiin mo na si King David. Hindi siya pwede. Baka mamaya maging kaaway pa natin si King David. Andyan pa po ba kayo? So ito po, ang Philistine po ay makikipaglaban sa Israelites. Pero nagkataon po, si King David ay nasa kampo ng Philistine. Kasama po ni Achis. Ngayon, ni-reject po si King David. Anong ginagawa ni David dito? Anong ginagawa ng mga Hebrew dito? Pauwiin mo sila. Hindi sila pwedeng sumama sa atin, sabi po ng Princess of Palestine. So ito po ang sinabi sa verse 6. Then Achis called David and said to him, "Surely as the Lord lives, you have been upright, and your going out and your coming in with me in the army is good in my sight. For to this day I have not found evil in you since the day of your coming to me. Never the Lord's do not favor you." So sabi po ni Achis sa verse 6, wala akong nakitang pagkakamali sa'yo. Mula nung nagkasama tayo, wala akong nakitang hindi maganda sa'yo. Ganun pa man, yung mga hari ng mga Palestino na to, sabi niya, hindi ka in-approve. Nasusundan pa ba natin? So sumagot po si King David. Sa verse 7 po, ito po yung sabi pa, "Therefore return now and go in peace, that you may not displease the lords of the Palestine." Verse 8, then David said to Achis, "But what have I done? And to this day, what have you found in your servant as long as I have been with you? That I may not go and fight against the enemies of my Lord, the King." So sumagot po si King David, anong nagawa kong pagkakamali? Bakit ayaw niyo akong isama? Andiyan pa po ba tayo?
Sabi po ni King David yan. Verse 9, sabi po, sumagot po si Achis, but Achis answered and said to David, I know that you are as good in my sight as an angel of God. Nevertheless, the princes of Philistines have said, he shall not go up with us to the battle. Verse 10, now therefore, rise early in the morning with your master's servant who have come with you, and as soon as you are up early in the morning and have light, depart. So David and his men rose early to depart in the morning to return to the land of Philistines, and the Philistines went up to Jezreel. So nakita po natin, unang nangyaring pagsubok kay David, siya po ay na-reject. Siya po ay yung kanyang integridad, yung kanya pong pagiging maayos sa harapan ng tao, mga kapatid ko, sa kanya pong kaibigan, o di na po, ewan ko kung kaibigan niya po sa Achis dito, pero nakita po natin, yung rejection na nangyari sa kanya, yun po ay isang mabigat para kay King David. Sino na po nakatry ma-reject sa inyo? Wala pa? Meron na po? Ano po ang sa pakiramdam po ang ma-reject? Di po ba't masakit sa damdamin? So, alam niyo po dito, sabi ko nga lagi, yung nag-aaral po tayo, hindi po natin masyadong maintindihan, maramdaman yung emosyon pag binabasa natin. But if tayo po yung nandun sa kalalagayan ni King David, masakit po ito. Especially if you are a man of honor, a man of integrity, tapos ngayon, i-reject ka. Hindi ka pwedeng sumama sa amin. Baka mamaya, traidorin mo kami, sabi po ng the Lords of Philistine. So, unang nangyari po ay rejection. So, at sabi po, pagka lumiwanag na, umalis ka na. Pinalayas na po siya. So, bumalik po sila sa kampo nila. Verse 30 po, chapter 30 po tayo. Ano pong sumunod na pangyayari? Grabe po mga kapatid. Nung dinadamdam ko, grabe, sabi ko, siguro sa atin wala pang nakaranas ng ganitong mga pagsubok sa buhay. Sunod-sunod po yung pagsubok. So, hindi po siya sinanggap, nireject po siya, pinauwi na lang po si King David, umuwi ka na lang, sabi po kay King David. So, umuwi po sila. Saan po sila uuwi? Sa Siklag po. Okay po, sa mga panahon pong ito, ang pamilya po, ang mga pamilya po ng kasama ni King David at si King David, ang strongholds po nila ay nasa Siklag. So bumalik po sila ngayon sa Siklag. Basahin po natin sa chapter 30, ano? Now it happened, sundan po ninyo, napakaganda po, napakatindi po ng pagsubok. Chapter 30, verse 1. Now it happened when David and his men came to Siklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south, and Siklag attacked Siklag and burned it with fire. Andiyan po kayo? So pinauwi po si King David, kakagaling niya lang po sa rejection. Pinauwi po siya, pagdating po nila sa Siklag, inatake po ng Amalekites ang Siklag, at pagdating po doon, ano po nakita nila? Sunog na po yung Siklag. Ano po meron sa Siklag? Basahin po natin. And had taken captive the women and those who were there, from small to great. They did not kill anyone but carried them away and went their way. So David and his men came to the city, and there it was, burned with fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Verse 4, then David and people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Nakita niyo po yan? Kagagaling mo lang sa rejection. Umuwi ka na King David, hindi ka pwede, hindi ka pasado. Pag uwi niya sa bahay niya, sa mga kampo nila, nakakita po nila, sunog na yung kampo nila. Ang pamilya nila, mga wala na po yung pamilya na, they were taken captives. Sa tindi po ng pagsubok, mga kapatid, sa tindi po ng nangyari sa kanila, yung kanila daw pong pag-iyak, halos na wala na po silang maiiyak at wala ng lakas sa kakaiyak sa nangyari sa kanila. Sino na po ang nakarating na po sa yugto ng kanyang buhay na wala ka ng lakas, kahit na pag-iyak man lang, wala ka ng lakas pa sa pag-iyak. Andyan pa po kayo? Sabi dito, verse 4, then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Matindi po yan. Isipin nyo, ilang power lang ang kailangan po natin para tayo umiyak. Mga katatay, hindi mo nakaka-relate kasi hindi mo iyakin po yata yung mga katatay. Pero sabi po dito, sa tindi po ng pinagdaanan at pagsubok,
Yung pong lakas nila para umiyak, wala na rin, ubos na rin. Nandyan po ba kayo? Imagine niyo po itong mga ating pinag-uusapan. They just came from rejection. Pag uwi po nila, wala na po yung camp nila, sunog na. Yung mga asawa po nila at mga anak na, they were taken captives. Sakit po nun, ano? Grabe naman, kagagaling lang sa rejection. Pag uwi mo, wala na yung pamilya mo. Sunog pa yung bahay mo. Okay ba kayo? Nararamdaman niyo po ba yung konting hapdi sa sitwasyon sa napagdaanan po ni King David? So pangatlo pong nangyari, sundan po natin. Sa verse 5 na po ako. And David's two wives, Ahinoam and the Jezreelites, and Abigail, the widow of Nabal, the Carmelite, had been taken captives. Verse 6, ito po yung pangatlo na pagsubok kay King David. Then David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the peoples will grieve, every man for his sons and his daughters. Imagine. Andyan ba kayo? From rejection, pag-uwi, sunog ang bahay, wala na yung mga asak, wala na yung pamilya niya. Ang masaklap po mga kapatid, gusto na siyang patayin ng mga taong kasama niya. They plan to stone him because of great distress. Wow. So unang atake po ay sa sarili. Nireject ka. Pangalawang atake po ay pamilya. Pangatlong atake po ay mga taong nasa paligid po natin. Imagine niyo po yan. Right after rejection, 3 days, pagdating nila sa kanilang camp, sunog na yung bahay nila, ang mga anak at asawa, wala na rin. Tapos pangatlo pong pagsubok, gusto na siyang patayin ng mga taong kasama niya. Grabe po yun. Grabe pong challenge na yun. Kanina nga po ay nilelabel ko po yung challenge ay challenge sa sarili, challenge sa pamilya, at challenge sa mga taong nakapaligid. Ang tindi po ng challenge. Pero ano pong ginawa ni King David? Dito po ako natuwa. Grabe, dito ako natuwa. Sabi ko nga, kung po pwede lang, kung siguro kasama akong King David, sasama akong iiyak kasama niya. Pero alam niyo po, since si King David po ay leader, siguro po sa harapan po ng mga kanyang nasasakupan, hindi po niya pinakitang siya po ay umiiyak. Siyempre, leader ka po eh. Ganun po ka dapat ang isang leader. Kahit durug-durug na ang iyong damdamin, hindi mo pwedeng ipakita. Kasi ikaw ang namumuno. Ano na lang po ang mensaheng ipaparating mo sa nasasakupan mo. Kung ikaw leader mismo, maipakita mong durug-durug ka. Kailangan tumayo ka. Pero pagdating sa harapan ng Diyos, ito po yung napakaganda. Si King David pagdating sa harapan ng Diyos, daig pa yung batang umiiyak sa harapan ng Diyos. Okay po? Wala pong inuurungan ng si King David na kalaban. Pero pagdating sa Diyos, daig pa niya isang batang umiiyak. So, tingnan po natin. Sa verse 6, Then David, uulitin ko lang, Then David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him. Verse 6 po ako, 30 verse 6. Because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. Ito po. Tuloy ko lang po, But David strengthened himself in the Lord, his God. Imagine nyo po. Wala na siyang makita, mahugutan ng lakas sa kanyang sarili. Wala na siyang mahugutang lakas sa kanyang pamilya. Wala na rin siyang mahugutang lakas sa mga taong nakapaligid sa kanya. Saan siya huhugot ng kalakasan? Sa Diyos. Nakaranas na po ba tayo ng ganito? Sa sarili mo, sabi nga, lakas mo para umiyak, wala na rin, wala ka nang maasahan. Pangalawa po, pamilya mo sana. Wala na rin po yung pamilya ni King David. They were captives na po. Sa mga taong nakapaligid, wala na rin kasi gusto na siyang patayin. Saan po siya humugot ng kalakasan? Sabi po na sa ating binabasa, But David strengthened himself in the Lord his God. Napakasarap pong isipin Wala siyang pinaghugutan ng lakas, kundi ang Panginoon lamang. Nandiyan pa po ba kayo? Siguro kung tayo pong nakaranas nito, may stuck na tayo sa rejection.
Kung may problema pa sa pamilya, baka hindi mo nakayanin. Kung may problema pa sa kapaligiran, mas lalo na. Dito na tayo makakapag-focus. Baka wala na. Ni kahit luha, wala ka na rin mailuha. Pero si King David po, sa harapan ng maraming tao, malakas siya. Hindi niya pinapakita ang kanyang kahinaan. Pero sa harapan ng Diyos, iiyak siya sa harapan ng Diyos. At ito po nakakatuwa, napakaganda po ng relationship ng Diyos kay King David. Na ang kanya pong mga salita ay specific kay King David. Ito po, meron pong dito, revelation lang. So ano pong ginawa? So verse 7. Then David said to Abiathar, the priest. Okay ba? Sino po ang kinausap ni King David? Si Abiathar, yung priest. So ang sabi po sa ating unang binasa kanina, pinalakas ni King David ang kanyang sarili sa Diyos na kilala niya. Tapos anong ginawa niya po? Pinatawag niya po ang priest. Pinatawag niya po si Abiathar, yung priest. At ang sabi po niya dito, verse 7, I want you to read verse 7. Then David said to Abiathar, the priest, Ahimelech's son, please bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Alam niyo po ba ang ephod? Ito po yung outward garments of a priest, of the high priest. Alam niyo po, isearch niyo po sa inyong tahanan, magmamaya po, huwag na ngayon, Ang ephod po, ang pinakamakikita mo sa ephod, yung pong nakalagay po dito, na para bang apron. Pero ang taglay po doon ay 12 stones, mamahaling mga bato. Ang 12 stones po na yon, alam pong nakasulat doon? Numero niya, pangalan ng stones, at nagre-representa ng tribes. So 12 tribes of Israel. So bring me an ephod, sabi po ni King David. So inilabas po nila yung ephod. Tapos sila po siya, si King David po ay nagtanong. Verse 8, so David inquired to the Lord saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered him, God answered him. Alam niyo po, God answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail, recover all. Paano po nangusap ang ephod? Alam niyo po kasi, ito po yung true Bible scholar, I believe hindi Bible scholar po yung revelation from God. How can the ephod talk to King David in a very specific way? Sabi po ni King David, Lord, shall I pursue them? Hahabulin ko ba itong mga troops na ito? Tapos nagsalita ang Diyos through ephod, pursue. Siguradong mare-recover mo sila lahat. Paano po nagsalita ang ephod? Alam niyo po kasi yung ephod, base po sa pagpapaliwanag, bawat bato po ay nagrepresenta ng numero, pangalan ng bato, at pangalan ng nire-representang tribes. Sa Hebrew alphabet po, kung ano po yung numero, yun na rin po yung alphabet. Ang sabi po nila, mga kapatid, yung ephod daw, nung tinanong ni David, shall I pursue? Very bold po, umiilaw po yung mga ephod. Kaya nalaman niya po yung salitang pursue. Galing, Very specific dito. May close and open parenthesis pa. Lord, shall I pursue this troop? Lalabanan ko sila, hahabulin ko ba sila? The word pursue. Mas ma-appreciate po siguro natin ito kung sa Hebrew natin mababasa, Pero, ang Hebrew alphabet po kasi ay kung ano yung numero, yun na rin yung letra. So makikita po, parang ting, 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 ting. Tapos ang salita, pursue. You will recover all. Kaya po umatake po si King David. At ang ending po ng kwento, alam niyo po, na-recover po lahat ni King David. Ang pamilya niya, wala pong nawala. Kundi may nadagdag pa, mga ari-arian. Yun po yung ending ng kwento. Andyan pa po tayo? Ngayon po sa ating panahon, gusto ko lamang po itong i-share sa bawat isa sa atin. Ano po ang gagawin po natin? Kung yung mga bagay na pwede mo sanang paghugutan ng lakas, na wala na po lahat. Sarili mo, wala na Lakas mo para umiyak, wala na rin sila. Pangalawa po, pamilya, wala na rin yung pamilya. Yung mga taong kasama mo, gusto ka na rin patayin. Saan ka huhugot ng kalakasan? Salamat po sa mga ganitong pagkakataon kasi dito na natin nararanasan ang kalakasan ng Diyos. Ito po yung sinasabi na my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weaknesses.
nagiging perfect ang strength ng Diyos sa ating mga kahinaan. Wala ka na bang lakas? Good news yun para sa Diyos. Kasi bakit? Yung kalakasan niya na mararanasan mo, 100%. Kung may 20% ka pang lakas, ilang percent ang mararanasan mo sa Diyos? 80%. Kung may 50% ka, ilang percent mararanasan mo sa Diyos? 50%. Pero kung wala ka ng lakas, 0%, ilang lakas ang mararanasan mo? 100%. Sabi ng Lord, my grace is sufficient, for my strength is made perfect. Saan? Sa kahinaan mo. Ang galing po, no? So ito po yung nangyari kay King David. Wala na siya pong mapaghugutan ng lakas. Salamat. Salamat sa ganung pangyayari kay King David upang sa ating maipaabot, sa ating panahon maipaabot ang mensahe na saan ka uhugot ng kalakasan sa Diyos na tapat sa iyong buhay. Sabi ni King David, sabi sa ating binasa, and David strengthened himself to the Lord his God. Wow! Nakita niyo po yun kung paano siya nalalangin? Gaano kaya yung intensity ng prayer ni King David nung ang Diyos na lang ang kausap niya. Lord, wala na po kung mapaghuhugot ng kalakasan ko. Kayo na lang. At ang Diyos po ay tapat. Ngayon po, let's go back to the issue of ephod. Kinausap po directly ng Diyos si King David through the ephod. Alam niyo po ba ang ephod? Di po nandito siya. Dito po siya nakalagay eh. Kung isa-search niyo po yan. Yung stones. Paano po ngayon? Wala naman na pong ganon. Saan po tayo titingin? Saan po tayo hahanap ng salitang direct sa Diyos? Buti na lang po, napakaganda po ng ating pinag-uusapan kasi yung ephod po natin, yung ephod po nung panahon, kino-cover niya po yung puso. Okay po, yung puso ng high priest that represent God. Sa atin po, sa ating paglapit sa Panginoon, ito na po ang titignan po natin. Sa ating pong paglapit sa Panginoon, you don't need an ephod. Kasi ang ephod po ay katapat, ang puso ng Diyos, you just need to know. Ayun, yun po yun. Yun po yun. So ano po ang nasa likod po niyan? Yung puso po ng Diyos. So no need for ephod sa ating panahon. You just have to look what's inside the heart of God. Pag kayo ay nag-inquire sa Diyos, tumingin kayo sa puso ng Diyos, sa tingin niyo po kaya ipapahamak kayo ng Diyos? Sa tingin niyo po kaya walang plano ang Diyos? Sa tingin niyo po kaya hindi kayo mahal ng Diyos? Sa lahat ng pinagdadaanan ng pagsubok, sa tingin mo kaya pababayaan ka ng Diyos? Yun kaya ang laman ng kanyang puso. Yun po yung power ngayon. You don't need the ephod because we can now look directly inside the heart of God. At alam na po natin ang kasagutan. When you come to God, alam mo na ang kasagutan kung sa puso ka ng Diyos titingin. Amen po? Yun po yun. 12 po yan. May numero po siya. Ang sabi po ng mga nag-aral, ang sabi po, base po nung sinabi po ni King David, shall I pursue? Yan po yung nakikita niya. Yung mga stone na yan, umiilaw. Yun po ang nagpahayag ng salitang pursue. Pero sa atin po, mas good news po sa atin. We don't need an ephod. Kasi po bakit? Ang ating pong priest nga ay, ang high priest ay ating Panginoong Isus. And every time you look at Jesus Christ, you look at the love of God for you. Yun na po ang nakikita natin. Ano po ang nasa puso ng Diyos? Sa pinagdadaanan po natin, how can we relate in this? Sa pinagdadaanan natin pagsubok sa buhay. Pag tumingin kayo sa Diyos at ay po ay nagtanong sa Diyos, makakasumpong pa ko ba kayo ng kasagutan kung ang puso ng Diyos ang inyong titignan? Napakalaki po ng impact po nito. Minsan pa, gano'n man kabi-kabilangan ng pagsubok ng buhay po natin, kung gusto nyo makarinig sa Diyos at tumingin kayo sa puso ng Diyos, tingin nyo po kaya makakasumpong kayo ng kapanatagan pag tinignan nyo po ang puso ng Diyos. Amen ako doon. Kasi ang laman ng puso ng Diyos, hindi kayo papahamak. Ang laman ng puso ng Diyos, may plano siya. Ang laman ng puso ng Diyos, mahal na mahal ka niya. Ang laman ng puso ng Diyos, kailanman hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan. Sure po yan. Okay po? So sa atin po, in relation to our prayer meeting,
Hindi po tayo nagkakamali sa ating ginagawa sapagkat ang pagdulog sa Diyos, yun po ang nararapat. Dahil yun ang hinihintay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po'y dumulog sa Diyos. Ayaw lang natin na palakasin tayo ng Diyos, encourage tayo ng Diyos, at tayo po mga kapatid ay mabuhay kasama ang Diyos. Mabuhay na may pag-asa. Buhay na pag-asa galing sa Kanya. Amen? Okay pa po ba tayo? Marami po bang pumasok sa isip po ninyo? So una, breakdown ko lang, King David. Sarili niya, hindi niya na pwedeng pagugutan ng lakas. Yung pamilya niya, sa atin po, pag may pamilya ka, lalabang ka pa rin. Kaso nga lang, wala na rin yung pamilya niya. Sa atin po, pag may kaibigan ka, mga inaasahan ka sa paligid mo, pwede ka pang lumaban sa buhay. Pero wala na rin po yun. Saan ka huhugot ng kalakasan? Wala na pong iba sa Diyos lamang. At hindi po tayo bibiguin ng Diyos pagdating sa bagay na ito. So kung gusto mong malaman ang sagot ng Diyos sa inyo pong mga katanungan, just look inside the heart of God. You can search for an answer. Okay po. You don't need an evil. Just look into the heart of God at makakasumbong po kayo ng kasagutan sa inyo pong mga katanungan. Okay po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa kapahayagan ng mga salita ninyo. Salamat Lord na may ganitong pangyayari in the Old Testament time in the life of King David na kung saan nakakapulutan po namin ng aral. Na kami po'y natuturuan kung paano po lumapit sa inyo at kung sino lang po ang dapat hingan namin ng tulong. Yun ay walang iba kundi ikaw. At Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na sa lahat ng aming mga pinagdadaanan, O God, ito man po, Panginoon, ay maliit, malaking mga challenges sa buhay po namin, O God. May we seek you more and more in our lives, O God. Sa mga nakakasama ko po na ito at mga nakapakinig ng salita niyo, O God, just confirm your word to them, Lord, na hindi niyo sila iiwan at hindi niyo sila papabayaan. That you love them, Lord, na wala kayong planong hindi maganda sa kanila. Ang lahat ng plano niyo para sa kanila ay mabuti, mainam at kapakipakinabangan. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan sa buhay po namin. O God, dalangin ko lang, Lord, that as they come to you, Lord, as they seek you, para po sila'y makasumpong ng kasagutan, just reveal your heart to them, Panginoon. I'm praying, Lord, that reveal your heart to them. Yung puso niyong punong-puno ng pag-ibig para sa inyong mga anak, Panginoon. Salamat na marami, Ama. We just glorify you. We thank you sa mga salita niyo. At, Panginoon, mas gusto pa namin, O Diyos, na buhay kung saan ay mas lalalim pa, Panginoon, sa pagkilala sa inyo, Panginoon. We are praying for a life in prayer, Lord, full of prayer, a life kung saan, Panginoon, lahat ng pagkakataon ay gagamitin nyo para may pakilala nyo kung sino kayo sa amin. Minsan pa, O Diyos, tanggapin nyo ang pinakamataas na papuri. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord.